Tuwa si Yu Jackson na pinasigla ang moral. Kailangan lang nating lipulin ang lahat ng kanyang anyo. At tuluyan na natin siyang malilipol. Malambing na tiningnan ni Hua Qingyan si Yu Jackson. Naisip niya, kapatid na babae, ikaw nga talaga. Biglang natauhan si Wang Gang. Ganoon pala, kahit ginamit na natin ang antang-antang na iyon. Hindi na tayo makakalaban ngayon. Nagpatuloy si Jiang Du. Pero kanina, nagawa nating sirain ang isang anyo niya. Sulit na rin. Matatag na tumayo si Zhao Chanlo sa lupa. Hindi na siya natatakot. Nagmungkahi pa. Kapatid na babae. Kapatid na lalaki. Pareho kayong nasugatan. Sa pagkakataong ito, ako na ang haharap sa laban. Sisirain ko ang lahat ng anyo niya. Ngumisi ang demonyong Panginoon. Sumabog ang kanyang enerhiya. Hinahamon. Oras na para kumilos. Gabi na. Maliwanag ang buwan at mahinahon ang hangin. Sa Heaven's Secret Pavilion, nang makita ang itim na enerhiya na bumabalot sa buong kabundukan sa mapa. Hindi maiwasang magulat ng elder na ito. Ito ay, sa tabi, may boses na umalingaw-ngaw. Naipatawag na ng Tintian sect ang demonyong Panginoon. Bumulong ang elder, sa panig ni Sun Chen. Tapos na ba ang misyon ng mga pinuno? Hindi malaman kung ano ang nakita. Bigla siyang natigilan, nang makita ang kalagayan ni Hua Qingyan sa imahe. Nagulat siya, si Hua Qingyan, natutulog. Sa edad niyang ito, paano siya nakakatulog pa ng mahimbing? Sa ganitong mapanganib na sitwasyon, kalmado pa rin siya. Hindi nga may kakaila na siya ang pinili ng mga pinuno. May pagbabago sa imahe. Lumitaw si Xia Tian para magpaliwanag. Mga kapatid na lalaki, hindi natutulog si Hua Qingyan, kundi inuunawa niya ang isang atake. Ang kanyang kamalayan ay pumasok na sa maliit na mundo ng isang atake. Malinaw na rin sa elder. Ganoon pala, ngunit nag-aalala siyang nagtanong. Pero nakarating na ang demonyong Panginoon sa silangang kontinente. Mapipigilan pa ba siya ni Hua Qingyan sa tamang oras? Tumalikod si Xia Tian. Puno ng tiwala ang kanyang mga matang nakatingin kay Hua Qingyan at sinabi. Gayunpaman, base sa ating investigasyon, hindi mataas ang antas ni Hua Qingyan. Pero hindi ko alam kung bakit nararamdaman kong mas malakas pa siya sa ating lahat. Sa madaling salita, naniniwala ako sa desisyon ng mga pinuno. Si Hua Qingyan ang ating tanging pag-asa para manalo laban sa demonyong sekta. Sa sandaling iyon, iminulat ni Hua Qingyan ang kanyang mga mata. Bumukas ang libro sa tabi niya. Naisip niya, ayon sa aking kamalayan, napakadelikado ng sitwasyon ni kapatid na babae. Sige na nga, mag-iiwan ako sa kanila ng isang paraan para makatakas. Mula kay Hua Qingyan, lumabas ang iba't ibang kulay ng asul at pulang enerhiya. Napakabilis na hindi masundan ng mata. Nagtataka si Xia Tian. Naghahalusinasyon ba ako? Ano yung dumaan kanina? Iyon pala. Ipinatawag ni Hua Qingyan ang 4 na simbolo. Ipinagkatiwala niya sa kanila ang kanyang tiwala. Star Sparrow, Moon Tiger, Sun Dragon, Divine Turtle. Huwag ninyo akong bibiguin. Matatag silang sumagot. Huwag kang mag-alala, Panginoon. Nagpakawala si Zhao Chanlo ng Qingyan Sword Art. Isang atake ang direktang tumama sa demonyong Panginoon. Ngumisi si Trung Jimin. Ito lang ba ang kaya mo? Madali niyang naharang ang atake nito. Kasabay ng pagsabi, mahina, masyadong mahina. Nagngalit si Zhao Chanlo. Ang demonyong Panginoon ay naghahanda ng isang napakalakas na atake sa kanya. Mamatay ka na, mga maingay na insekto. Mahusay na naiwasan ni Zhao Chanlo ang mga kakaibang sinag ng liwanag na pinakawalan ng demonyong Panginoon. Tiningnan niya ang mga ito na sumisira sa lupa pagtama. Medyo maingat ang kanyang mukha. Naisip niya, hinding-hindi pwedeng tamaan ako ng kakaibang sinag ng liwanag na ito. Patuloy na umatake ang demonyong Panginoon. Pilit pa ring umiiwas si Zhao Chanlo. Ngumisi ito, matigas pa rin ang ulo. Pawisan si Zhao Chanlo. Habang nagngingit-ngit, pinipilit ayusin ang kanyang pag-iisip. Kailangang huminahon. Tiyak na mahahanap ko ang kahinaan ng demonyong Panginoon. Ang katangian ng atake ng demonyong Panginoon ay malawak ang sakop. Malakas ang pinsala. Kung padalos-dalos akong aatake mula sa malayo, tiyak na hindi ako makakalamang. Patuloy na ginamit ng demonyong Panginoon ang mga salita para atakihin siya. Hindi ka pa rin sumusuko. Hindi mo ba alam na mas mababa ang lakas mo kaysa sa batang babaeng iyon? Kahit siya,
Wala siyang nagawa sa akin. Lalo ka na. Pinagmamasdan ni na Yu Jiangxen at Hua Qingyan mula sa gilid. Anong ginagawa ng demonyong Panginoon? Bumulong siya. Posible kayang. Patuloy na ginamit ng demonyong Panginoon ang mga salita para pukawin si Zhao Chunlu. Tingnan mo ang tono mo. Ikaw ang nakatatandang kapatid niya. Pero sa lahat ng bagay, talo ka niya. TSK. Kung ako yan, matagal na akong namatay sa hiya. Naging kakaiba ang mga mata ni Zhao Chunlu. Nabalot ng mahika ng lalaki ang buong katawan niya. Sinabi ni Hua Qingyan, talagang ang ito ay demonyong tunog. Kayang pukawin ang demonyo sa puso. Kontrolin ang isip ng iba. Malakas na tumawag si Yu Jiangxen. Kapatid na Zhao, huwag kang pilan lang sa kanya. Nagmamadaling nagutos ang demonyong Panginoon. Hindi mo pa ba sila papatayin? Gayunpaman, kalmadong sumagot si Zhao Chunlu. Talagang makitid ang isip ninyong mga taga-demonyong sekta. Sino ang nagsabing kapag natalo ako ng kapatid kong babae, magkakaroon ako ng demonyo sa puso? Nagulat ang demonyong Panginoon. Bakit ganito? Bakit hindi siya kontrolado ng aking demonyong tunog? Malakas na nagtanong ang binata. Ang samahan naming magkakapatid. Paano mo maiintindihan? 3 taon na ang nakalipas. Talagang tinalo ako ni kapatid na Yu. Naging bagong pangunahing disipulo. Ang lakas ng isang ataking iyon ay yumanig sa akin. Nagselos pa nga ako. Palaging naghahanap ng pagkakataon para talunin si kapatid na babae at mabawi ang unang pwesto. Kahit anong pagsisikap ko, sa harapan ko pa rin si kapatid na Yu. Isang henyo. Napakalayo at hindi maabot. Pagkatapos, dumating pa si kapatid na Hua. Ngunit buti na lang at nariyan si kapatid na babae. Kapatid na lalaki. Kung wala silang nagbibigay sigla. Nagtuturo sa akin. Paano ako makakatayo ng matatag sa landas ng espada? Binalot ng espiritual na lakas ang kanyang katawan. Matagal ko nang naunawaan. Marahil hindi kasing galing ng kapatid kong babae at kapatid kong lalaki ang aking talento. Ngunit hinding-hindi ko ito gagawing dahilan para magtago sa likuran nila habang buhay. Sumugod si Zhao Chunlu kasama ang kanyang bagong teknik. Ako lang. Sapat na para patayin ka. Hindi makapaniwala sina Hua Qingyan at Yu Jiangxen. Nagawa niyang mag-breakthrough sa sandaling ito. Binitawan ang lahat ng alalahanin. Ang natira na lang ay ang purong instinct ng isang eskrimador. Hindi na limitado at malapit na sa daan. Sa kabilang banda, sinagot din ng demonyong Panginoon ang atake ni Zhao Chunlu. Mayabang siyang nagpakawala ng isang lilang atake. Nagbanggaan ang 2 panig. Ito ang pintuan ng sword intent. Kalahating hakbang sa daan ng espada. Ang pula at lila ay hindi nagkatalo. Nagtapos sa isang malakas na pagsabog sa langit. Nagsalita si Yu Qingwu. Dumating na ang pagkakataon. Binalot ng makapal na usok ang kalangitan. Maingat na tumingin-tingin si Zhao Chunlu. Lumitaw ang anino ng demonyong Panginoon mula sa likod ng usok. Tumawa siya ng, ha. Nagulat si Zhao Chunlu. Ano? Nagpatuloy ang demonyong Panginoon. May kaunti ka ring galing. Nagngalit si Yanwu. Direktang naharang ang atake ng kalahating hakbang sa daan ng espada. Naiinis na bumulong si Yu Jiangxen. Ang ganitong uri ng cultivation technique ng demonyong sekta. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang anyo. Ang ataking ito ni kapatid na Zhao ay nagawang saktan ng malubha ang demonyong Panginoon. Napakalakas na nito. Kaya nagbigay ng pressure ang demonyong Panginoon kay Zhao Chunlu. Sabi niya, sayang kayo. Nagpakawala siya ng isang atake na direktang tumama kay Zhao Chunlu. Hindi niyo ako mapapatay. Tumalsik si Zhao Chunlu sa lupa. Nagmamadaling tumakbo si Yu Jiangxen para suriin. Kapatid na Zhao, ayos ka lang. Tiningnan ni Yu Qingwu ang lahat at sinabi. Mayroon siyang proteksyon ng kalahating hakbang sa daan ng espada. Pansamantala, ayos lang siya. Ngumisi ang demonyong Panginoon. Haha, ito na ba ang buong lakas ninyo? Nagpatuloy siya. May mapanghamong boses. Sa mga insektong tulad ninyo. Sino pa ang mangangahas na lumaban sa akin? Sa loob ng gubat, lumitaw ang 2 lilang anino. Nagulat si Hua Qingyan. Ha, sa wakas, dumating na rin sila. Mabilis na bumaba sa lupa ang 2 lilang anino. Lumikha ng bahagyang yumanig. Kumunat ang noo ng demonyong sekta. HMPH. Mula sa lilang liwanag, lumitaw sina Ziyon at Zifeng. Tiningnan nila siya ng may pandidiri. Kasama pa kami. Unang sumugod si Ziyon. Si Zifeng sa likuran ay nagsikap ding tumulong. Ate,
Tutulungan kita. Minamaliit ng demonyo ang dalawa. Haha, mga insektong tulad ninyo. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay. Isang harang ang lumitaw sa paligid niya. Hinarang ang atake ni Ziyon at Zifeng. Hirap na nilalabanan ng dalawa ang puwersa ng paghigop mula sa harang. Nakakainis. Pawisan si Ziyon at Zifeng. Sinabi ni Zifeng, "Ate, kung ganito lang tayo makikipag-ubusan ng lakas sa kanya, mauubusan lang tayo ng lakas at mamamatay." Nagpatuloy siya, "Gagamitin ko ang teknik na ito para pigilan siya. Protektahan kita. Ikaw ang umatake." Nag-aalalang nagtanong si Ziyon. "Pero kung ganoon, ikaw, mapanganib na sitwasyon," sabi ng binata at ginamit ang isang teknik. Kumislap ang kanyang mga mata. "Hindi na natin kayang alalahanin pa ang lahat." Ngumiti si Ziyon at nagbilin. "Feng, mag-ingat ka." Sumugod siya para atakihin ang demonyong Panginoon. Bamulong ito. O ito ba ay isang eye technique? Tiningnan ng mga mata ni Zifeng ang demonyong Panginoon. Bigla niyang napagtanto ang lakas ng teknik na ito. Nabalot ng dilaw na enerhiya ang buong katawan niya. Nagawa niyang limitahan ang aking kilos. Tuwang-tuwa siyang tumawa. "Ha. Tapos ay ikinuyom ng demonyong Panginoon ang kanyang kamay. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakatagal." Pagod si Zifeng ngunit pinilit pa ring tiisin. Mas maraming lakas ang ginamit ng binata. Parehong nanlaki ang kanyang mga mata. Dumura ng dugo. "Ate, nakasalalay sa iyo yan." Sumugod si Ziyon. Umatake sa demonyong Panginoon. Iwinasiwas niya ang kanyang sandata. "Demonyong Panginoon, oras na para matapos na to." Lumingon ang demonyo. Maingat. Malakas na hinampes ni Ziyon ang kanyang sandata. Direktang patungo sa ulo nito. Sa kabilang banda, pinoprotektahan ni Hua Qingyan si Yu Jiangxen. Unti-unti nang bumabalik ang kanyang espiritual na lakas. Sina Yu Qingwu at Hai Wuya sa tabi ay ganoon din. Sina Jiang Du, Wang Gang din. Habang nakikipaglaban sina Zifeng, Ziyon sa demonyong Panginoon. Sinamantala ng lahat ang pagkakataon para magbalik ng espiritual na lakas. Naisip ni Hua Qingyan, hindi magtatagal sina Zifeng at Ziyon. Si Wang Lam naman ay masyadong malubha ang sugat. Hindi makakakilos. Sinulyapan niya si Yu Jiangxen na nagsisikap na magbalik ng espiritual na lakas sa pinakamabilis na paraan. Naisip niya, kailangang pabilisin ang pagbabalik ng espiritual na lakas ni kapatid na babae. Bumalik sa maliit na mundo sa loob ng libro. Nag-isip si Hua Qingyan. Isang kamay ang tumapik sa kanyang ulo. Natigilan siya. "Ha," sinabi ni Qingdi. "Itinuturo ko sa iyo ang isang atake. Pero ano ang ginagawa mo kanina?" Kinamot ni Hua Qingyan ang kanyang ulo. "Oh, may kaunting problema. Medyo na-distract lang ako." Nagulat si Qingdi. Sa labas ay pinipilit niyang manatiling kalmado. Na-distract siyon. Ngunit sa loob-loob niya ay sumasabog na siya sa galit. Lintik. "Kahit papaano. Ako si Qingdi. Hindi ba ganoon kaakit-akit ang aking isang atake?" Kinamot ni Hua Qingyan ang kanyang ulo. "Wala akong magawa. Sino ba naman ang nagsabing mapanganib ang sitwasyon ni kapatid na babae? Tapos wala namang ibang eksperto sa Star Moon Mirror na makakatulong." Natigilan siya. Umismed tapos ay seryosong nag-isip. "Meron na." Malakas na sinabi ni Hua Qingyan. "Kung kayo ang ninuno ng Qingyan Sword Sect, tiyak na marami kayong nakatagong mahahalagang cultivation technique na kayang mabilis na magpataas ng lakas sa laban. Ngayon, ang mga disipulo ng Qingyan Sword Sect ay nasa mapanganib na sitwasyon. Naniniwala akong hinding-hindi ninyo sila pababayaan." Nakahalukip-kip si Qingdi at nagtanong, "Bakit naman ako makikinig sa iyo?" Matalas siyang tiningnan ng mga mata nito. Ngumisi si Hua Qingyan. "Hindi ililigtas." "Sige." Tumalikod siya at determinadong umalis. "Ang isang atake, ninyo. Kahit hindi ko matutunan. Ayos lang." Bahagyang ngumiti si Hua Qingyan. Ang kanyang mga salita ay kasinggan ng hangin. "Ang pagkawasak ng mundo ng cultivation. Anong kinalaman niyan sa akin?" Hindi naintindihan ni Qingdi at sinundan siya ng tingin. Hindi nagbibiro si Hua Qingyan. "Medyo malayo na siya. Aalis na ako." "Palem." Nanlaki ang mga mata ni Qingdi sa pagtataka. Lubha siyang nagtaka tapos ay nagmamadaling humabol. Suko na ako sa iyo. Batang ito, nang ahas kang takutin ako. Sa loob ng libu-libong taon. Ikaw ang unang tao." Tiningnan niya si Hua Qingyan. "Ang kapatid mong babae na iyon. Anong sword technique ang kanyang ginagamit ngayon?"
Ngumiti si Hua Qingyan. Qingyan Sword Art at Trungihan Sword Art. Medyo nagulat si Qingdi. Talagang Trungihan Sword Art. Kumagit siya sa labi. Mukhang lahat ng ito ay dahil sa tadhana. Pinagdikit ni Qingdi ang kanyang mga kamay at sinabi, "Sige na nga, kung taimtim ka ng nagmamakaawa, magpapakita ako ng awa at ituturo ko sa kapatid mong babae ang isang sword technique." Ang ugaling ito niya ay nagpaisip kay Hua Qingyan. Ang Qingdi na ito ay hindi talaga katulad ng nakasulat sa mga sinaunang talaan ng Qingyan Sword Sect. Nag-isip siya ngunit parang pamilyar sa kanya ang itsurang iyon. Sino kaya ang kamukha niya? Nagpatuloy si Qingdi. Ako ay isa na lang natitirang hibla ng kamalayan. Hindi ako makakaalis sa maliit na mundong ito. Ang sword technique na ito. Ikaw na ang magpasa. Sige, ngumiti si Qingdi. Seryosong nakikinig. Ngayon, tuturuan ko kayo. Lumapit si Hua Qingyan kay Yu Jiangxin at marahang tumawag. Kapatid na babae, may paraan ako para tulungan kang pabilisin ang pagbabalik ng iyong espiritual na lakas. Gayunpaman, hindi nakalimutan ni Hua Qingyan na magbabala. Ngunit napakapanganib ng teknik na ito. Gusto mo bang subukan? Agad na sumang-ayon si Yu Jiangxin. Kuya, syempre, handa akong subukan. Kumunat ang noo ni Hua Qingyan. Seryosong inulit ang sinabi ni Qingdi. Ang sword technique na ito ay lampas sa iyong kasalukuyang lakas. Pagkatapos nito, tiyak na magkakaroon ng ganting salakay. Posible pang, nagpatuloy si Qingdi. Posible pang masira ang iyong cultivation. Sa maliit na mundo sa loob ng libro. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita si Qingdi, na magiging dahilan para hindi ka na umunlad sa landas ng espada habang buhay. Kahit ganoon pa, handa ka pa rin ba? Nag-alinlangan si Hua Qingyan. Ganoon ba kalala? Naiinis si Qingdi. Sabihin mo na lang sa kapatid mong babae. Tumawag si Yu Jiangxin sa kanya. Kuya, ipinahayag niya ang kanyang damdamin. Kuya, basta may pagkakataon na matalo ang demonyong Panginoon. Protektahan ang lahi ng tao. Walang bakas ng takot o pagsisisi ang kanyang mukha sa panganib na sinabi ni Hua Qingyan. Kahit isugal ko pa ang aking buhay, hindi ako matatakot. Nagulat si Qingdi at naantig sa ugali at mga salita ni Yu Jiangxin. Talagang katulad siya ng taong iyon noon. Ipinikit niya ang mga mata at umamin. Sige na, sa totoo lang, sinusubukan ko lang ang kapatid mong babae kanina. Hindi totoo yung masisira ang landas ng espada. Haha, alam ko na, naging seryoso ang sumunod na salita. Ngunit ang babaeng lumikha ng sword technique na ito ay mas mataas ang cultivation kaysa sa kapatid mong babae. Hindi maiiwasan ang ganting salakay pagkatapos. Hindi naintindihan ni Hua Qingyan at nagtanong. Pero kung isang babae ang lumikha ng sword technique, paano mo ito natutunan? Umiwas si Qingdi. Basta na lang siyang pumulot ng isang bagay. Nakahalukip-kip siyang nagpatuloy. Sige na, tama na ang Saturday. Bilisan mo nang ituro sa kapatid mong babae ang teknik na ito. Ikaw naman, magpatuloy ka sa pag-aaral ng isang atake, sa akin. Ngayon, ulitin mo ang sword incantation kasunod ko. Mabilis na naisagawa ng clone ni Hua Qingyan sa kabilang banda. Ngumiti siya. Kapatid na babae, simulan na natin. Tuwang-tuwa rin siya. Sige, hindi kalayuan sa kanila. Isang lilang atake ang pinakawalan. Hirap na sinasalag ni Ziyon ang atake. Tumalsik siya sa lupa. Sinalo siya ni Zifeng. Pareho silang pagod. Mula sa itaas, tiningnan sila ng demonyong Panginoon. Ngumisi. Haha. Hindi masama ang inyong pagsasama. Nagpatuloy siya sa paggamit ng mahika. Ngunit sayang, ang eye technique na naglilimita sa aking kilos ay nasa sukdulan na. Inatake si Zifeng. Bumagsak sa harap ng nagtatakang mga mata ni Ziyon. Nagmamadali siyang lumapit sa kanya. Feng, ate, kasalanan ko lahat. Hindi ako nakatagal pa. Pinutol ni Ziyon ang kanyang sinasabi. Feng, hindi mo ito kasalanan. Ngumisi ang demonyo. Iniunat ang kamay sa kanila. Naghahanda ng umatake. Haha, kung ganyan talaga kayo ka-close. Sabay ko na kayong papupuntahin sa kabilang buhay. Mahigpit na hinawakan ni Ziyon si Zifeng. Umiwas sa atake. Mag-ingat ka. Sunod-sunod na umatake ang demonyong Panginoon sa kanila. Naisip ni Zifeng. Kung ganito, madadami si ate sa akin. Kumalas siya sa kanya at sinabi. Ate,
Kaya ko pang gamitin ang eye technique ng isa pang beses para pigilan ang demonyong Panginoon. Pero sa ganoong paraan, hindi nakakayanin ng iyong tunay na espiritu. Nagngalit siya. Kitang-kita ang determinasyon sa kanyang mukha. Ito na ang ating huling pagkakataon. Nagbigay sigla ang dalawa sa isa't isa at sabay na sumugod muli. Ate, naniniwala akong magagawa natin. Sige, sa ataking ito, ibubuhos ko na rin ang lahat ng aking lakas. Ginamit ni Zifeng ang lahat ng kanyang lakas para gamitin ang skill. Nagulat ang demonyong Panginoon nang makita ang mga lilang sinag ng liwanag na unti-unting pumapalibot sa kanya. Hinayla niya ang ilang lilang kadena. Sinulyapan ito at sinabi, "Nagawa pa ninyong magpumiglas." Dumudugo ang mga mata ni Zifeng. Ngunit determinado pa rin siya. Demonyong Panginoon, sa pagkakataong ito, hinding-hindi kita hahayaang makatakas. Ganoon din ang ugali ni Zion kay Zifeng. Nagpatuloy siya sa sinabi nito. Sinaktan mo si Fenga at nasira ang kanyang tunay na espiritu. Hinding-hindi kita patatawarin. Itinapak niya ang isang paa sa lupa para kumuha ng lakas at sumugod. Nagliparan ang mga durog na bato sa paligid. Iwinasiwas ni Zion ang espada. Mamatay ka na. Tiningnan ng demonyong Panginoon ang atake na patungo sa kanya. Nagpupumiglas siya at lihim na nagmura. Lintik, hindi makatakas. Tumama ang atake ni Zion sa target. Lumikha ng isang malaking pagsabog. Binalot ng makapal na usok. Ngunit unti-unting bumabalik ang anyo ng demonyong Panginoon. Ika-6 na anyo, nanginginig na nagtanong si Zifeng. Na nagtagumpay ba tayo? Sumagot ang demonyong Panginoon para ipaalam sa binata na hindi pa sila nagtatagumpay. Haha, talagang minamaliit ko kayo. Parehong ganoon ang ekspresyon ni Zion at Zifeng. Ano? Nagpatuloy ang demonyong Panginoon. Ika-5 anyo ng demonyong Panginoon. Sinabi ko na, mga gagamba kayo. Gusto niyo akong patayin. Hindi ganoon kadali. Ngayon, ako naman ang dudurog sa inyo. Biglang may dumaan na isang dilaw na sinag ng liwanag. Mabilis na napansin ng demonyong Panginoon. Ang enerhiyang ito ay, dumaan si Yu Jiangxen kay Zion at sinabi, "Salamat sa inyong hirap." Pagkatapos ay itinutok niya ang espada sa kalaban. Malamig ang kanyang mukha. Ako na ang susunod. Itinutok ni Yu Jiangxen ang espada sa demonyong Panginoon. Malinaw. Demonyong Panginoon. Agad siyang sumugod. Tanggapin mo to. Mabilis na samalag ang demonyong Panginoon. Mga walang kwentang gagamba. Nagbanggaan ang dalawang atake mula sa magkabilang panig. Ngunit mas malakas ng isang antas ang atake ni Yu Jiangxen. Sinira ang depensa nito at direktang tumama. Nabiyak ang lupa dahil sa kanya. Ngunit nanatiling lumulutang sa ere ang demonyong Panginoon pagkatapos ng atakeng iyon. Gayunpaman, naisip niya habang sinusuri ang kanyang katawan. Ang isang atakeng ito ay nagawang sirain ang isang bahagi ng aking cultivation. Tiningnan niya si Yu Jiangxen sa harapan. Sa isang iglap, sapat na para durugin ang lahat ng bagay. Talagang katulad ng dati ang teknik na ito. Gayunpaman, napakalaki pa rin ng kanyang bibig. Naghahanda siyang magpakawala pa ng isang atake. Pero ang sword technique na ito ay lampas sa iyong lakas. Mahusay na naiwasan ni Yu Jiangxen ang sunod-sunod na atake ng demonyong Panginoon. Mayabang siyang tumawa, habang si Yu Jiangxen naman ay nagngingit-ngit. Puno ng dugo ang kanyang mukha. Sa tingin ko, ito na ang iyong huling killer move. Hindi ba? Pinagmasdan ni Yu Jiangxen ang kalaban. Pinag-isipan ang sitwasyon. Ang lakas ng demonyong Panginoon ay humina na dahil sa isang atakeng iyon. Kailangan lang ng isa pang sword technique para. Parang nabasa ng demonyong Panginoon ang kanyang iniisip. Patuloy siyang nagpakawala ng makakapal na atake. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon na magpakawala pa ng espada. Ang atake ay patungo kay Yu Jiangxen. Nagmamadali siyang iwinasiwas ang espada para samalag. Tapos ay nanlaki ang kanyang mga mata. May iba pang mga atake. Ngunit hindi na siya nakaiwas. Mamatay ka na para sa akin. Hindi na makakaiwas. Isang lilang pagsabog ang nilikha ng demonyong Panginoon. Maingat niyang pinagmasdan. Naglaho ang usok ngunit hindi nakita si Yu Jiangxen. HMPH. Sumable. Sa ibang lugar, unti-unting lumitaw muli si Yu Jiangxen. Si Yu Qingwu ang nagligtas sa kanya. Ngumiti ang dalagang ito at sinabi, "Kasamahan, nandito ako para tulungan ka." Sige, tuwang-tuwa na tumawa ang demonyong Panginoon. Iyon pala ay ang dakilang daan ng ilusyon.
Gusto kong makita kung anong mga gimmick pa ang may isip ninyong mga insekto. Sumagot si Yu Jiangxin kay Yu Qingwu. Ang sword technique kanina. Kaya ko pang gawin ulit. Kailangan lang ng kaunting oras. Sumagot si Yu Qingwu. Kung gayon, ang oras na ito, ipagkatiwala mo na sa akin ang demonyong Panginoon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ginamit ang isang lihim na sining. Tubig sa buwan. Bukas. Mabilis na nabalot ng lihim na sining na iyon ang demonyong Panginoon. Lumingon siya at nagulat sa kanyang nakita. Isang malaking kulay rosas na buwan ang nasa harapan niya. Sa likod ay isang malaking sinaunang puno. Nagsalita siya. Isang ilusyong tanawin na pansamantalang humihinto sa oras at espasyo. Tapos ay ngumisi. Nakakatuwa talaga. Malakas na nagsalita ang demonyo. Naghahanda ng gumanti. Pero hanggang kailan ka makakatagal? Walang tigil siyang gumamit ng lakas para atakihin ang lihim na sining ni Yu Qingwu. Ang mga atake ay tumama sa kulay rosas na harang. Boom boom. Dumura ng dugo si Yu Qingwu. Nanginginig na pinipilit panatilihin ang porma sayon. Tapos ay sumulyap sa likuran. Tiningnan si Yu Jiangxin at naisip. Kailangang bigyan siya ng oras. Patuloy na umatake ang demonyong Panginoon sa harang ni Yu Qingwu. Nagtagumpay siyang makatakas. Naiwan ang kulay rosas na tabing na puno ng bitak. Mayabang siyang nagsalita. Ang makulong ako sa loob ng isang sandali. Maituturing na rin itong magandang ilusyong sining. Hindi sumagot si Yu Qingwu. Ngumisi ang demonyong Panginoon. Dumura ng dugo si Yu Qingwu at bumagsak. Naisip niya, Yu Jiangxin, ang susunod ay nakasalalay na sa iyo. Nakalapit na si Yu Jiangxin sa likuran ng demonyong Panginoon kung kailan. Naghahanda siyang iwagayway ang espada. Malakas na nagsalita, lahat, dito na magtatapos. Nagulat na napabulalas ang demonyong Panginoon. Ano? Ang mga dilaw na sinag ng liwanag ay dinaig ang kanyang lilang lakas. Kaya napamura siya. Nakakainis. Ang ikalimang anyo ng demonyong hari ay nasira at unti-unting naglaho. Pagod na ba ang ulong si Yu Jiangxin? Sa pagkakataong ito, matatapos na ba talaga? Gayunpaman, sa himpapawid. Muling nagtipon-tipon ang mga piraso ng kanyang katawan. Sumagot siya sa kanya. Hindi masama. Isang grupo ng mga uod. Nagawa ninyo akong pilitin hanggang sa puntong ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi makapaniwala si Yu Jiangxin. Habang ang demonyong Panginoon naman ay may masamang ngiti. Sino pa sa inyo ang makakapigil sa akin? Patuloy siyang umatake kay Yu Jiangxin. Wala na siyang lakas para sumalag. Gayunpaman, naharang ang kanyang atake bago pa man tumama kay Yu Jiangxin. Kaya galit siyang sumigaw. Sino yan? Tuwang-tuwa si Yu Jiangxin sa bagong paglitaw. Ito ang mga sinaunang banal na hayop ng Qingyan Sword Sect. Pinagmasdan ng clone ni Hua Qingyan ang sitwasyon. Sa wakas, nakahabol na rin sila Yuho. Oras na rin para bumalik ang hibla ng kamalayang ito. Mabilis siyang bumalik sa kanyang tunay na anyo. Nagkaroon ng pagbabago sa paligid ng kanyang katawan. Kaya napabulalas si Sun Chen. Isang atake. Natutunan na niya. Sinabi ni Hua Qingyan kay Qingdi. Salamat sa pagtuturo mo sa kapatid kong babae ng teknik na iyon. Ngayon, natutunan ko na ang isang atake. Kaya dapat na rin akong umalis dito. Batang ito, napakapagod ng 2 hibla ng iyong kamalayan. Hindi ko alam kung bakit pinilit ako ng Heaven's Secret Pavilion na matutunan ang teknik na ito. Pagkakataon, kailangan kong magtanong. Hindi sumagot si Qingdi. Naisip lang niya, malalaman mo rin sa hinaharap. Hindi komportable ang mukha ni Hua Qingyan. Nagpatuloy, tungkol naman sa kontrabidang humahadlang sa aking pag-uwi. Maghanda ka na, harapin mo ang galit ng isang manggagawa. Nasaksihan ng demonyong Panginoon ang paglitaw ng mga sinaunang banal na hayop at hindi maiwasang magulat. Hindi ko akalaing narito rin ang mga sinaunang banal na hayop na ito. Nakakatuwa talaga. Nakahinga ng maluwag si Yu Jiangxin. Ang mga sinaunang banal na hayop. Hindi ko akalaing sabay-sabay silang lumitaw. Naisip niya, posible kayang ang nakatatandang iyon ng Qingyan Sword Sect ay naparito rin sa Starmoon Mirror. Nagsalita sina Azure Dragon at Moon Tiger. Demonyong Panginoon, inutusan kami ng aming Panginoon na pumarito para patayin ka. May pangmamata na sumagot ang demonyo. Ang laki ng bibig mo. Pagkasabi nito, humihip ng apoy ang Azure Dragon sa kanya. Gumanti ng isang atake ang demonyong Panginoon. Kahit banal na hayop pa yan. Ano ngayon?
Nagbanggaan ang dalawang lakas sa himpapawid. Ngumisi ng mapanlait ang demonyong Panginoon. Sa aking mga mata, wala kayong pinagkaiba sa mga langgam na iyon. Dinaig ang lakas ng banal na hayop at naglaho. Kumunat ang noo ng Azure Dragon. Hindi sapat ang isang banal na hayop. Tapos ay sabay-sabay na umatake ang 4 na banal na hayop. Yung 3 pa. Sabay-sabay tayong bumuo ng porma sayon. Mabilis na lumitaw ang isang porma sayon sa itaas ng ulo ng demonyong Panginoon. Mula roon, nagpakawala ng maraming atake ang 4 na banal na hayop. Umikot ang mga atake at tumutok sa demonyong Panginoon. Sa halip, hindi siya natinag. Payapa pa siyang nagsalita. Ang liwanag at dilim ay dalawang bagay na hindi mapaghihiwalay. Isang maitim na demonyong sandata ang nabuo. Ginagamit ninyo ang lakas ng liwanag para harapin ako. Ngunit nakalimutan ninyo kung saan man pumunta ang liwanag. Tiyak na may dilim na sumusunod. Ginamit ng demonyong Panginoon ang teknik na annihilation, binalot ng atake ang buong harang ng mga banal na hayop. Tapos ay madaling tumagos dito. Dumura ng dugo ang Azure Dragon. Og. Dumura ng dugo ang Moon Tiger. Og. Malubharing nasugatan ang Golden Turtle. Malakas na nagsalita ang demonyong Panginoon. Naghahanda ng umatake ulit. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang ganap na lakas. Kumunat ang noo ni Moon Tiger habang tinitingnan siya at lihim na nagmura. Nakakainis. Ganoon kalakas ang taong ito. Hindi pwedeng mapahiya ang Panginoon. Patuloy na nagsanib puwersa ang mga banal na hayop sa pag-atake. Ngunit parang naglalaro lang sa mga bata ang demonyong Panginoon. Haha, kahit gaano pa kayo magpumiglas. Para lang kayong langgam na yumuyugyug sa sanga ng puno. Nagpakawala siya ng isang atake. Napansin ni Moon Tiger ang kanyang teknik. Ngunit hindi makaiwas. Pareho silang malubhang nasugatan ni Azure Dragon. Mas malubha ang sugat ni Azure Dragon. Bumagsak sila sa lupa at nawalan ng malay agad pagkatapos. Mula sa langit, tiningnan sila ng demonyong Panginoon. Mayabang na sinabi, "Ha, walang kwenta, banal na hayop, sa harap ng malakas na demonyong lahi. Hindi man lang makayanan ng isang atake." Hindi makapaniwala sina Haiwuya, Zhou Chunlu at iba pang mga disipulo. Bakit ganito? Nagulat din si Yu Jiangxen. Ang 4 na dakilang banal na hayop. Ganoon na lang. Pinagmasdan ng demonyong Panginoon at nagpatuloy. Hindi ko akalaing buhay pa pala kayong mga langgam. Binalot ng kanyang demonyong enerhiya ang buong lugar. Sabi niya, nakakainis na kayo sa paningin ko. Kaya kinontrol ng demonyong Panginoon ang demonyong enerhiya patungo sa mga disipulo ng alyansa ng mga sekta ng espada. Umatake pababa, wasakin. Mabilis na sumugod pababa ang mga demonyong enerhiya. Nagngalit si Yu Jiangxen. Naghanda, handa ng samalag. Naisip niya, dito na ba magtatapos? Ngunit sinalo ni Azure Dragon ang atake para sa mga disipulo. Tumigil ka. Takot na sumigaw si Yu Jiangxen. Nakakatanda, hinarap ni Azure Dragon ang demonyong Panginoon. Naiinis siyang nagsalita, HMPH. Nagawa pa niyang kumilos. Nakakainis talaga. Ang tungkod sa kanyang kamay ay nag-ipon ng demonyong enerhiya at umatake kay Azure Dragon. Kaya dumura ito ng dugo. Dinaig si Azure Dragon ng lakas na iyon. Determinadong patayin siya ng demonyong Panginoon. Mamatay ka na. Tuwang-tuwa siyang tiningnan ang sakit ni Azure Dragon. Ngunit biglang naging kakaiba ang kanyang mga mata. Isang atake ang dumaan. Agad na pinutol ang braso ng demonyong Panginoon na may hawak na sandata. Nagmamadali siyang tumingin sa direksyong iyon. Malakas na nagtanong, "Sino yan?" Nakalapit siya nang hindi ko namamalayan. Mula sa usok, lumitaw si Hua Qingyan. Malamig na nagsalita, "Demonyong Panginoon, hindi ba? Nang ahas kang saktan ang alaga ko. Gusto mo nang mamatay." Isang espada ang iwinasiwas. Naputol ang braso ng demonyong Panginoon na may hawak na sandata bago pa man siya makapaniwala. Ang espadang ipinakawala ni Hua Qingyan ay bumaon sa lupa. Nagulat sina Haiwuya at Zhou Chunlu. Nagawa niyang putulin ang kamay ng demonyong Panginoon sa isang atake lang. Sino ba talaga siya? Naisip ni Yu Qingwu. Ang kasuotang ito ay hindi tulad ng sa isang disipulo ng sekta. Ngunit bakit parang pamilyar siya sa akin? Pinagmasdan ni Yu Jiangxen ang taong iyon. Ito ang espesyal na lumilipad na espada ng Qingyan Sword Sect. Hindi ako nagkakamali. Tuwang-tuwa siya. Siya nga ang nakatatandang lumitaw noon sa mapa ng ilog at bundok.
Malakas na nagtanong ang demonyong Panginoon. Sino ka ba talaga? Malamig na sumagot si Hua Qingyan. Kukunin ko ang buhay mo. Bumalik ang braso ng demonyo. Kasabay ng isang mapanuyang ngiti. Malinaw na minamaliit niya si Hua Qingyan. HMPH. Nagpapanggap na misteryoso. Pagkabalik ng braso, agad siyang nagpakawala ng isang atake. Hindi man lang natakot si Hua Qingyan sa lakas ng ataking iyon. Marahan niyang ginamit ang isang daliri para sumagot. Nagbanggaan ng malakas ang dalawang panig at sabay na naglaho. Naisip ng demonyong Panginoon. Naging hindi komportable ang kanyang mukha. Ito ang enerhiya ni Qingdi. Imposible. Malinaw na matagal nang umakyat si Qingdi. Naglabas ng isang espada si Hua Qingyan. Sinabi, iyon ba ang iyong killer move kanina? Pero ngayon, ako na ang kikilos. Iwinasiwas niya ang isang espada. Isang napakalakas na atake ang patungo sa demonyong Panginoon. Tanggapin mo to. Hirap na samalag ang demonyong Panginoon. Naglaban sila sa napakabilis na paraan sa himpapawid. Sabay na nagulat sina Hai Wuya at ang disipulong may pulang buhok mula sa Yan Sect. Ito ba ang nakatatandang iyon noong panahong sumalakay ang mga demonyo? Na pumihil sa malaking panganib at nagligtas sa Qingyan Sword Sect. Ang lakas. May napansin si Hua Qingyan. Ginamit niya ang isang mahika sa mga disipulong malubhang na sugatan. Magpagaling muna kayo. Nagulat sina Jiang Du, Wang Gang at iba pa. Mabilis nilang naramdaman ang paggaling sa kanilang mga katawan. Ang mga ugat sa buong katawan ay mabilis na gumagaling. Napakamahiwaga. Ang pamilyar na enerhiya at pressure na ito. Talagang ang matandang ninuno ng Qingyan Sword Sect iyon. Gumaling din ang mga sugat ng mga sinaunang banal na hayop. Sabi nila, may hiling noon si Qingdi. Na sana'y maprotektahan ng kanyang natitirang kaluluwa ang tunay na mundo. Totoo pala, sinabi ni Azure Dragon. Hindi namin nagawa ang utos ng aming Panginoon. Parusahan nawa kami ng Panginoon. Sumagot si Hua Qingyan. Nagawa ninyo ng mahusay. Hindi nyo kailangang sisihin ang inyong sarili. Ngayon, agad ninyo silang ilabas sa Starmon Mirror. Mabilis na sinunod ng mga banal na hayop ang utos. Opo, nakahalukip-kip si Hua Qingyan at nagpatuloy sa ibang mga disipulo. Naghanda na ako ng reserba. Si Star Sparrow ay nasa labas na ngayon at hinihintay kayo. Sumunod kayo sa mga banal na hayop. Maraming salamat po sa tulong. Nakatatanda, tumalikod siya sa kanya. Tinapos ni Yu Jiangxen ang kanyang sinasabi. Tungkol naman sa demonyong Panginoon. Ipagkatiwala nyo na lang kay. Tiningnan siya ni Yu Jiangxen. Naisip, bakit parang pamilyar ang pakiramdam na ito? Malakas na nagmura ang demonyong Panginoon dahil sa pagmamaliit sa kanya. Sino ang nagpahintulot sa inyong umalis? Madaling naharang ni Hua Qingyan ang kanyang atake. Ako, may problema ba? Walang tigil siyang umatake. Malinaw ang kanyang pagnanasang pumatay. Mamatay ka na para sa akin. Malamig si Hua Qingyan. Nakita ko na ang lahat ng iyong mga teknik. Ang mga berdeng sinag ng liwanag ay naghalo sa mga lilang atake. Nagliparan sa langit. Nagngalit ang demonyong Panginoon. Galit na naisip, sa harap ng taong ito. Naging ganito ako kapasibo. Lubos niya akong dinodomina. Sinabi ni Hua Qingyan. Pagkatapos silang ihatid, pwede na akong magpakawala ng lakas. Gagamitin kita para subukan ang sword technique na kakakotapos ko lang matutunan. Lalong nainis ang demonyong Panginoon. Nakakainis. Para bang mas lalakas pa siya. Nagsalita siya para manakot. Mga tao, tandaan ninyo, kapag nasira ang kasalukuyan kong anyo, ang susunod na anyo ay lalo lang lalakas. Hindi mapigil ang matawa ni Hua Qingyan. Kung ganyan karami ang iyong anyo, bakit kailangan mo pang magyabang dito? Itinaas niya ang kanyang espada. Sa tingin ko, ito na ang iyong huling anyo. Ngayon, papatayin ko ang demonyo at lilipulin ang kasamaan. Magdadala ako ng kapayapaan sa mundo. Ang dragon na nilikha ni Hua Qingyan ay sumugod sa demonyong Panginoon. Galit siyang sumigaw. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na daan ng espada. Mamatay ka na. Ang atake ni Hua Qingyan ay tumagos sa bawat layer ng depensa ng demonyong Panginoon. Hindi siya makapaniwala. Paano ito nangyari? Direktang tumama ang atake ni Hua Qingyan sa kanya. Lahat ng anyo ng demonyong Panginoon. Hindi pa rin siya namatay. Bumalik ang kanyang katawan. Ngumisi siya. Muling nanakot. Pagbabalik, hindi ko akalaing napilit mo akong ilabas ang aking tunay na anyo. Talagang napakalakas mo.
Pero hanggang dito ka na lang. Tunay na anyo ng demonyong Panginoon. Agad niyang pinaganya ang isang bagong spell. Ang mga ulap ng demonyong enerhiya ay umikot sa paligid ng isang pulang hiyas. Tianma Pearl, buksan mo para sa akin. Ang mga pulang sinag ay direktang tumama sa langit. Kasunod ang mga maitim na ulap. Kidlat na bumagsak. Isang pulang tabing ang bomb alert sa paligid. Nagsalita ang demonyong Panginoon. Sa loob ng Tianma Pearl ay nakatago ang libu-libong taong demonyong daan. May lakas ng langit at lupa. Kahit gaano ka pa kalakas, hindi mo ito mapipigilan. Hindi komportableng sumagot si Hua Qingyan. Nakakainis talaga. Akala ng demonyong Panginoon ay natakot siya. Kaya tumawa ito ng malakas. Ha ha ha, mga tao. Sa wakas, natakot na kayo. Ha ha ha, mga tao. Sa wakas, natakot na kayo. Ngayon, sumuko na kayo sa akin. Baka pag-isipan ko pang iwanan kayong buhay. Iniunat ni Hua Qingyan ang kanyang kamay sa anteng-anteng na selyo sa kanyang katawan. Ang ibig kong sabihin, malapit nang matapos ang oras. Ayoko talagang mag-overtime. Tamang-tama sa oras ng uwian. Susunod, gagamitin ko ang isang atake para tapusin ka. Hinawakan ni Hua Qingyan ang selyo. Tapos na, nang tanggalin niya ang selyo. Agad na isang napakalaking lakas ang lumabas. Buksan ang selyo. Nabalot ng lakas ang katawan ni Hua Qingyan. Ngunit minamaliit pa rin siya ng demonyong Panginoon. Tumawa ng malakas. Ha, malapit nang mamatay. Nagmamayabang pa rin. Nag-ipon siya ng lakas at umatake sa kanya. Tumama ang kanyang atake sa lakas ni Hua Qingyan. Nagulat siyang naisip. Hindi ko akalaing naging ganoon kalakas. Imposible. Naging hindi komportable ang mukha ng demonyong Panginoon. Talagang hindi ka panipaniwala. Patuloy na kinontrol ng demonyong Panginoon ang lakas na iyon. Sinabi niya, tiyak na nagpapanggap lang. Pinagsama ko ang lakas ng Tianma Pearl, isang malaking pulang atake na hugis bungo ang muling pinakawalan. Isang atake na kayang durugin ang isang tao. Marahang hinugot ni Hua Qingyan ang kanyang espada. Mayabang na demonyong Panginoon, mamatay ka na. Seryoso niyang pinagmasdan at hamampes ng isang espada. Madaling sinira ng atake ang banggang nilikha ng demonyong Panginoon. Ang lahat ng lakas mula sa Tianma Pearl ay walang kwenta sa harap ni Hua Qingyan. Hindi makapaniwala ang demonyong Panginoon. Sumigaw ng malakas. Ang aking libu-libong taong dakilang adhikain. Paano ito matatalo? Sinira ng isang atake ni Hua Qingyan ang Tianma Pearl. Direktang tumama sa demonyong Panginoon. Masakit siyang sumigaw. Hindi. Sa huli. Naduraj ang kanyang katawan. Nalipol ang demonyong Panginoon. Payapang pinagmasdan ni Hua Qingyan. HMPH. Tamang-tama sa oras ng uwian. Ito ang kahulugan ng isang atake. Tumingin siya sa direksyon ng lagusan patungo sa tunay na mundo. Muling nagsalita, ang misyon ni Star Sparrow sa labas. Dapat tapos na rin. Hindi ba? Sa labas ng Teen Sect. Ilang sandali bago iyon. Sa Star Moon Mirror. Nakatakas na ang mga tunay na espiritu ng mga disipulo. Sunod-sunod silang nagkamalay. Lahat ay litong-lito. Anong nangyayari? Bakit bigla tayong nasa labas? Naaalala ko lang. Sa Star Moon Mirror, sumunod ang Teen Sect sa demonyong sekta. Hindi ko na alam ang sumunod. Anong nangyayari? Ligtas ding nagising sina Yu Jiangxen at ang mga taga-Qingyan Sword Sect. Nagulat siya. Tayo ba ito? Sina Hai Wuya at ang disipulo ng Yan Sect ay may katulad ding pakiramdam na dinala pabalik sa Teen Sect. Muling nagsalita si Yu Qingwu. Dinala tayo palabas ng mga nakatatandang banal na hayop. Bakit hindi na sila makita? Naubos na ba ang kanilang espiritual na lakas? Lumingon si Yu Jiangxen sa kinaroroonan ni Hua Qingyan at Bom Ulong. Si Kuya Hua, hindi pa ba lumalabas? Bakit ganito? Posible kayang si Kuya Hua? Nagkakagulo ang mga tao habang pinagmamasdan ang paligid. Anong nangyari? Bakit naging ganito ang Teen Sect? Mukhang dumaan ito sa isang malaking labanan. Nagsalita si Star Sparrow para magpaliwanag. Mga disipulo, huwag kayong matakot. Inutusan ako ng aking Panginoon na pumarito para hulihin ang punot dulo na si Su Xing. Protektahan ang matuwid na sekta. Si Su Xing na nasa ilalim ng kuko ni Star Sparrow ay malakas pa ring nagsasalita. Huwag kayong masyadong magmayabang. Hindi matatalo ang demonyong Panginoon. Galit na sumagot ang elder na si Lan. Tama na ang pananaginip mo.
Sa tulong ng natitirang kaluluwa ng matandang ninuno ng Qingyan Sword Sect. Tiyak na mananalo tayo sa labanang ito. Su Xing, sumuko ka na. Mula sa mahikang gamit para obserbahan ang sitwasyon sa loob. May sumigaw. Naakit ang atensyon ng mga tao. Hindi. Tapos ay nabasag ang mahikang iyon. Naging abo. Tuluyan ng nalipol ang demonyong Panginoon. Humanga si Jiang Du. Napakalakas ng isang ataking ito. Nagpatuloy si Wang Gang. Ito ang tunay na eksperto. Sinabi rin ni Zhao Chanlu. Hindi nga may kakaila ang natitirang kaluluwa ni Qing Di. Ang demonyong sekta. Talo na. Natulala si Su Xing. Nanalo na. Tayo. Nanalo na. Nanalo na. Nanalo na. Nanalo na tayo. Nabaliw si Su Xing. Bumubulong sa sarili. Imposible. Imposible. Siya ang demonyong Panginoon. Paano siya matatalo ng ganoon? Nagsimulang maglabas ng demonyong enerhiya ang kanyang katawan. Imposible. Ang aking dakilang adhikain. Ang aking pinaghirapan. Hinding-hindi pwedeng matapos dito. Napansin ni Star Sparrow ang kakaiba. Ito ay, tapos ay tumalsik siya. Malakas siyang bumagsak sa lupa. Naging kakaiba ang katawan ng pinuno ng Tintian Sect. Isang tao ang nagngalit at nagsalita. Su Xing, bakit bigla siyang naging ganyan? Takot na sumagot ang iba. Hindi maganda. Matagal nang may itinanim sa katawan ni Su Xing. Binhi, ito ay pagpasok sa demonyo. Kung hahayaan siyang magpatuloy, hindi mailalarawan ang kahihinatnan. Lubusang nagbago si Su Xing. Walang demonyong Panginoon. Ako ang magiging bagong demonyong Panginoon. Gusto kong sumuko ang lahat sa aking paanan. Naiinis si Yu Jiangxin at iba pa. Nagpatuloy siya. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang tunay na takot. Lumulutang si Su Xing sa langit. Malinaw na idineklara. Ngayon, gagamitin ko ang inyong dugo bilang pundasyon ng aking dakilang adhikain. Malakas na sumagot si Star Sparrow. Para sa aking Panginoon, hinding-hindi kita hahayaang magtagumpay. Agad na umatake si Su Xing. Kung naghahanap ka ng kamatayan, uunahin kita. Masakit na sumigaw si Star Sparrow nang atakihin. Ginamit ni Su Xing ang demonyong enerhiya para atakihin siya. Kaya sumigaw ito. Bumagsak si Star Sparrow sa lupa. Malakas na bumagsak ang kanyang katawan. Nagmamadaling lumapit si Yu Jiangxin sa kanya. Nakakatandang Star Sparrow. Panginoon, ayos lang. Hindi ko na kayang lumaban pa. Mayabang na ngumisi si Su Xing na may nangingibabaw na lakas. Susunod na kayo. Itinutok ng mga elder sa alyansa ng mga sekta ng espada ang kanilang mga espada sa kanya. Su Xing, kung gusto mong saktan ang aming mga disipulo, kailangan mo munang dumaan sa aming bangkay. Hinding-hindi namin hahayaang makamit mo ang iyong layunin. Patuloy na ginamit ni Su Xing ang mahika. Matagal nang nakakandado ng demonyong binhi na itinanim ko ang inyong espiritual na lakas. Gusto ninyong lumaban sa akin. Kayo lang. Nagpakawala siya ng isang malawakang atake sa mga elder. Isang hiwa ng espada ang hamarang. Matagumpay na napigilan ito. Nagulat si Su Xing at tumingin sa direksyon kung saan nanggaling ang hiwa ng espada. Muling lumitaw si Hua Qingyan mula sa mundo sa loob ng salamin. Walang pakialam siya. Su Xing, lumampas ka na sa hangganan. Tahimik na hindi sumagot si Su Xing. Galit na galit siya. Namumula ang kanyang mukha habang inuulit ang sinabi ni Hua Qingyan. Lumampas sa hangganan. Sumigaw si Su Xing. Lahat ng ito ay dahil sa sarili nilang kagagawan. Sumugod siya sa galit. Kahit ikaw pa ang natitirang kaluluwa ni Qing Di. Ano ngayon? Walang makakapigil sa akin. Nagpakawala siya hindi lang isa kundi dalawang malawakang atake patungo kay Hua Qingyan. Marahan niyang ginamit ang isang kamay para kontrolin ang espiritual na lakas. Hindi makapaniwala si Su Xing. Naisip niya, paano ito nangyari? Malinaw na mayroon na akong lakas ng demonyong lahi. Bakit ganoon kadaling nasira ng kanyang atake ang aking depensa? Sumagot si Hua Qingyan sa kanya. Kahit siya mismo ay nagtataka. Babalik ka pa ba? Hindi pwedeng magsama ang mabuti at masama. Su Xing, kung babalik ka ngayon, may oras ka pa. Nagulat si Su Xing at lumingon. Natawa siya sa mungkahi ni Hua Qingyan. Nagpatuloy siya. Ang inyong mga dakilang sekta. Napaka-relax ninyo. Ang dalawang salitang bumalik ay napakadaling sabihin. Naintindihan na ba ninyo ang hirap ng isang maliit na sekta? Gumugol ako ng maraming taon.
Naglakbay kung saan-saan para maghanap ng pagkakataon. Lahat ng ito ay para muling buhayin ng isang mahinang sekta. Nagpatuloy siya. Sa wakas, isang araw, sa gabay ng matandang Tianji, natagpuan ko ang isang lihim na lugar. Posible kayang hindi ko alam na ang landas ng kabutihan ang siyang tama. Ngunit sa pagpili lang sa demonyong sekta, mabilis na makakabangon ang Tin Tien Sect. Sa pagpili lang sa demonyong sekta, makakamit ang ganap na lakas. Nag-ipon si Su Xing ng demonyong enerhiya. Naghahanda ng umatake muli. Pinili ko na ang demonyong sekta. Kaya hinding-hindi na ako babalik. Mamatay ka na. Bumulong si Hua Qingyan. Mukhang hindi na siya makukumbinsi. Kailangan na talagang kumilos. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa kanya. Mula sa kanyang palad, nag-ipon siya ng isang bola ng enerhiya. Thick-thin. Madali nitong tinagos ang depensa ng demonyong enerhiya na nilikha ni Su Xing. Umatake sa kanya, tapos ay tumagos sa kanyang katawan. Nagulat si Su Xing. Nauutal. Patayin. Naduraj ang kanyang katawan. Malakas na sumigaw si Star Sparrow. Panginoon. Ikinaway ni Hua Qingyan ang kanyang kamay. Ibinalik si Star Sparrow. Star Sparrow. Hindi ka pa babalik? Naisip niya. HMPH. Nalutas na ang lahat. Dapat na akong tumakas ng mabilis. Ngunit hindi pa siya nakakaalis. Tinawag na siya. Nakakatanda. Mangyaring huminto kayo. Ngayon, nagpapasalamat kami sa tulong ng matandang ninuno. Paano na ngayon aayusin ang gulo sa pagitan ng Tin Tien Sect at ng demonyong sekta? Mangyaring magpasya kayo. Nakakatanda. Kailangan ko pa bang ituro ito? Nasaan na ang mga matatandang iyon na mahigpit magturo araw-araw? Lumingon si Hua Qingyan at umubo ng ilang beses. Ngayong patay na ang salarin. Nalipol na rin ang demonyong sekta. Ang mga disipulo ng Tin Tien Sect na walang alam ay hindi na kailangang managot. Nagpatuloy siya. Mula ngayon, ang Tin Tien Sect ay sila na mismo ang magtatayo. Hindi ako pwedeng manatili ng matagal sa mundo ng mga tao. Ngayon, kailangan ko na ring bumalik. Pagkasabi nito, lumipad siya paalis. Mga batang kaibigan, kung may pagkakataon, magkikita tayo ulit. Mga disipulo, magalang na nagpapalam sa matandang ninuno. Lumipad si Hua Qingyan. Masaya sa kanyang puso. Sa wakas, tapos na ang oras. Lumapit si Haiwuya kay Dong Zuan at nagtanong. Dong Zuan, ano ang plano mo sa hinaharap? Sinabi niya na may determinadong ekspresyon. Mananatili ako para gabayan ang aking mga nakababatang kapatid na lalaki at babae sa muling pagtatayo ng Tin Tien Sect. Hindi ko hahayaang may sino mang disipulo na lumakad sa landas ng kasamaan. Tiningnan ni Yu Jiangxen ang anino ni Hua Qingyan at naisip, Kuya, natapos na ang kaguluhan sa pagtitipon ng mga henyo at ng demonyong sekta. Qingyan Sword Sect. Isang buwan ang lumipas. Nagbabasa si Hua Qingyan. Naisip niya, ginamit na ang 7 araw na pahinga ni Yu. Laging napakaikli ng oras ng pahinga. Lumapit si Yu Jiangxen. Kuya, ngumiti siya ng palakaibigan. Pinapatawag tayo ng Sect Master sa bulwagan ng pagpupulong. May napakahalagang pagpupulong. Umiwas si Hua Qingyan. Ang mahalagang pagpupulong. Anong kinalaman niyan sa isang tulad kong nasa huli? Nagmaktol si Yu Jiangxen. Utos ito ng Sect Master. Kuya, pupunta ka ba? Sige. Sabay silang naglakad at nagsalita si Yu Jiangxen. Kuya, lagi akong nagtataka sa pagtitipon ng mga henyo. Agad ka bang na-eliminate? Inamin ni Hua Qingyan. Tama, pagpasok ko pa lang sa Star Moon Mirror. Pinatay na ako ng mga walang konsensyang disipulo ng Tin Tien Sect. Pwedeng suriin ang talaan. Sumagot si Yu Jiangxen. Ang sinabi mong iyan, pwedeng makalinlang sa iba, pero hindi sa akin. Kuya, bakit parang si Qing Di ka? Ano ba talaga ang itinatago mong sikreto? Patuloy na tumanggi si Hua Qingyan. Kapatid na babae. Ang galing mong magbiro. Sino ba naman ang hindi nakakaalam na ako ang huling tunay na disipulo ng Qingyan Sword Sect? Walang kinalaman ako kay Qing Di. Kuya, nagpapanggap ka pa. Pagkasabi nito, tumakbo siya paalis. Kapatid na babae, bilisan na natin papunta sa bulwagan ng pagpupulong. Huwag nating paghintayin ang Sect Master. Determinado si Yu Jiangxen. Naisip niya, Kuya, ang sikreto mo, tiyak na iimbestigahan ko. Sa bulwagan ng pagpupulong ng Qingyan Sword Sect.
Nakaupo sa itaas si Sect Master Wen Jian. Masaya ang kanyang mukha, haha, sa pagtitipon ng mga henyo sa pagkakataong ito. Napakagaling ng inyong ipinakita. Sumikat din ang ating Qingyan Sword Sect. Pinapanta ko kayo rito para sa pagbibigay ng gantimpala. Nagpatuloy siya. Yu Jiangxen, lumapit ka, disipulo. Sa pagkakataong ito, nakipaglaban ka sa demonyong Panginoon hanggang sa huling sandali. Napakahusay ng iyong ipinakita. Hindi nga may kakaila na ikaw ang nangungunang disipulo ng Qingyan Sword Sect. Ngayon, iginagawad ko sa iyo ang pambihirang banal na kayamanan na Tianbang Kailan Shield. Isang ikasyam na antas na tableta at ang sinaunang banal na kakayahan na Heavenly Thunder 9 Transmission Seal. Ang mga banal na kayamanang ito ay makakatulong sa iyo na mabilis na umunlad sa landas ng cultivation. Gamitin mo ng maayos. Hindi niya maitago ang tuwa sa kanyang mukha. Masiglang sumagot, hinding-hindi ko bibigwin ang inaasahan ng lahat. Magsisikap akong mag-cultivate para suklian ang kabutihan ng sekta. Humanga sina Jiang Do at Wang Gang kay Yu Jiangxen. Wow! Naglakas loob ang Sect Master na ilabas ang ganyang kayamanan. Tama, sa pagkakataong ito. Tiyak na tataas ng husto ang cultivation ni kapatid na babae. Lihim ding natuwa si Zhao Chunlu para sa kanya. Napakalaki ng kontribusyon ni kapatid na Yu. Nararapat lang na makatanggap siya ng malaking gantimpala. Patuloy na nagbigay ng gantimpala si Wen Jian. Ngunit nagsimula ng mapabuntong hininga si Hua Qingyan. Zhao Chunlu, lumapit ka, disipulo, naisip niya. Bakit pati si kapatid na babae? Pinagdududahan ako. Naalala ang dating pangyayari sa labas ng Tintian Sect. Isang buwan na ang nakalipas. Sumulyap si Hua Qingyan nang marinig ang tumatawag sa kanyang pangalan. Hua Qingyan, sa wakas, dumating ka na. Lumipad pababa si Yu Qingwu mula sa itaas. Tiningnan siya ni Hua Qingyan at agad na nagtanong. May kailangan ka ba sa akin? Maingat pa siyang nagpauna. Sasabihin ko na, wala akong anumang sikretong kopya ng Maoy Tutuyetmat sa aking katawan. Huwag mo nang isipin. Ngumiti si Yu Qingwu. Ha, Hua Qingyan. Lagi kong gustong itanong sa iyo. Sa Star Moon Realm, talagang maaga ka bang namatay? Nagtanong si Hua Qingyan. Kung hindi, bakit? Paliwanag ng dalaga. Maaga kang nawala. Hindi ba para mas madali kang makakilos ng mag-isa? Dagdag pa, sa Star Moon Realm, si Qingdi at ikaw ay hindi kailanman sabay na lumitaw. Pinaliit ni Yu Qingwu ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Kaya, isa lang ang katotohanan. Si Qingdi ay si Hua Qingyan. Pinagpawisan si Hua Qingyan. Hindi kaya sa tingin mo. Ako si Qingdi. Ngumiti si Yu Qingwu. Nahuli na ng dalaga ang kanyang kahinaan. Hindi ko sinabing ikaw si Qingdi. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Natulala si Hua Qingyan. Naisip niya, mukhang nahuli na ako. Naiinis siyang naisip. Hay! Ganoon ba kaina ang aking pagpapanggap? Sa bulwagan, nagpatuloy si Sect Master Wen Jian. Sa totoo lang, pinapanta ko kayo rito hindi lang para sa pagbibigay ng gantimpala. May isa pang napakahalagang bagay. Dahil dito, sa pagkakataong ito, nagpakita ang natitirang kaluluwa ni Qingdi. Tinulungan ng matuwid na daan na lipulin ang demonyong sekta. Bubuksan ng Tintian Sect ang huling susi ng libingan ni Celestial Emperor Yu Chen na ibinigay sa atin. Sabay-sabay na nagulat ang mga disipulo sa ibaba. Ano? Ang huling susi. Tayo pala sa Qingyan Sword Sect ang makakakuha. Nagpatuloy si Wen Jian. Si Celestial Emperor Yu Chen ang nangunguna sa Kangyuan Realm 5 milyong taon na ang nakalipas. Napakalalim ng kanyang cultivation. Ayon sa alamat, nakakolekta si Celestial Emperor Yu Chen ng hindi mabilang na kayamanan. Ang pinakamahalaga roon ay ang sukdulang sikretong aklat na kayang gabayan ng isang cultivator patungo sa sukdulan ng daan. Hindi pa nagtatagal. Aksidenteng natuklasan ng elder ng Jinyun Sect ang libingan ni Celestial Emperor Yu Chen sa Nine Nether Sea Region. Nayumanig sa 5 kontinente ng Kangyuan Realm. At para mabuksan ang harang ng libingan, kailangang makolekta ang 10 susi. Noon, sunod-sunod na lumitaw ang 9 na susi. Natagpuan ng iba't ibang makapangyarihang pamilya ng mga dakilang sekta. Ngayon, ang huling susi ay napunta sa Qingyan Sword Sect. Talagang tadhana at pagkakataon. Nagpatuloy sina Jiang Do at Wang Gang. Ang libingan sa Nine Nether Sea Region. Tama rin. Tanging ang may lakas na tulad ni Celestial Emperor Yu Chen ang makakapasok ng malalim sa Nine Nether Sea Region.
Ito ay isang bagong pagkakataon. Ngumiti si Zhao Chunlu. Kung makakapasok tayo sa libingan, marahil ay makakakuha tayo ng malalakas na spell na matagal nang nawala. Mga sikretong banal na kakayahan na kayang yumugyug sa tatlong mundo. Sect Master, sa pagkakataong ito, sino ang inyong ipapadala? Sa gitna ng mga usapan ng ibang mga disipulo, humikab lang ng malalim si Hua Qingyan. Lumapit siya kay Yu Jiangxin at nagtanong. Ang Nine Nether Sea Region. Mapanganib ba talaga roon? Kuya, hindi mo alam ang Nine Nether Sea Region. Ang sagot niya ay hindi alam ng dalaga kung paano sasagutin. Dapat ko bang malaman? Paliwanag ni Yu Jiangxin. Ang Nine Nether Sea Region ay nasa timog ng Kangyuan Realm. Puno ng masamang enerhiya. Buong taon ay nababalot ng makapal na hamog at kadiliman. Sa loob nito ay tirahan ng iba't ibang malalakas na demonyong hayop. Ang antas ng panganib ay lampas sa imahinasyon. Halimbawa, ang Shadow Flood Dragon. Ang ganitong uri ng demonyong hayop ay 10 zang ang haba. Ang buong katawan ay nababalot ng matitigas na kaliskis na parang bakal. Kayang lumakad sa tubig o sa kalangitan sa gabi. May napakalakas na katangian sa pag-atake. Mayroon ding Nine Nether Ice Skyline. Hindi lang ito kayang kontrolin ng yelo, kundi napakataas din ng talino nito. Kayang gumamit ng malalalim na teknik ng ilusyon. Nakikinig si Hua Qingyan at walang pakialam na humanga. Kaya kahit ang mga ekspertong nasa Eternal Realm ay hindi nangangahas na pumasok ng malalim. Ganoon pala kalakas. Ngumiti siya ng malapad habang nagpapatuloy sa pagtatanong. Pero anong kinalaman niyan sa akin? Pilit niyang iniiwasan ang lugar na ito kaya napasuko na rin si Yu Jiangxin. Sa ganyang kapanganib na lugar, hinding-hindi ako pupunta. HMPH. Hindi mo na kailangang mag-alala. Pinapunta tayo rito ng Sect Master. Tapos sinabi pa ang mga misteryo tungkol sa Nine Nether Sea Region sa atin. Malamang gusto niyang tayo ang kumilos. Biglang may naramdaman si Hua Qingyan. Nagmamadali niyang tinakpan ang bibig ni Wen Jian na nagpatuloy. Ang mga sinabi ngayon ay may kinalaman sa landas ng cultivation at sa mga sikreto ng libingan ng Celestial Emperor. Dapat ninyong pag-isipan at unawain. Ngayon, bibigyan ko kayo ng oras para magpahinga. Ayusin ang inyong isip. Tunawin ang mga natutunan ninyo sa mga nakaraang araw. Ang alyansa ng mga matuwid na sekta ay nagpaplano na ng mga konkretong hakbang para makapasok sa Nine Nether Sea Region. Pagkatapos ng 3 araw, dito tayo magtitipon. Pag-alis niya sa bulwagan, sinuri niya ang kalagayan ni Zuan Yin.